May mga lalaking ginagawa na lahat, effort, oras, messages. Pa-good morning at good night, pero hindi pa rin minamahal ng babaeng gusto nila. Sa halip na mapalapit, lalo pang lumalayo. Bakit? Dahil may isang bagay na hindi nila napapansin. Nawawala ang emotional control nila. Kapag desperado ang isang lalaki, nagbabago ang energy niya. Hindi na siya kalmado, hindi na confident at hindi na grounded. Nagiging sobrang eager siya na makuha ang babae at yun mismo ang nagtataboy dito. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil mali ang emotional signal na pinapadala mo. Sa psychology ng attraction, ang desperasyon ay red flag. Hindi ito nakikita sa salita. Nakikita ito sa kilos, sa timing, sa bilis ng reply, sa sobrang availability, sa paghingi ng validation, as sa takot mong mawala siya. At kapag naramdaman ito ng babae, bumababa ang respeto niya kahit hindi niya sabihin. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang pagkawala ng emotional control ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit hindi ka minamahal ng babaeng gusto mo. Malalaman mo kung paano mo na ibibigay ang power mo nang hindi mo namamalayan at paano mo iyon mababawi. At bago tayo magsimula, sagutin mo to. Kung gusto mong ibalik ang respeto sa iyo at ayaw mong maging desperadong lalaki na madaling iwan, mag-subscribe ka na. Pero kung mas gusto mong manatiling option lang kahit binibigay mo na lahat, pwede ka nang mag-scroll. Para sa mga lalaking handang magbago, simulan na natin. Number 1. Ang unang lihim, desperasyon ay nagde-devalue sa'yo. Isa sa unang dahilan kung bakit nawawala ang attraction ng babae ay kapag halata ang desperasyon ng lalaki. Kapag sobra ang pangangailangan mo sa attention or approval niya, nakikita ng babae na dependent ka at unti-unti nawawala ang respeto at curiosity niya. Ang desperasyon ay agad na nagpapakita na hindi mo kontrolado ang sarili mo. At yun ang unang red flag sa mata niya. Halimbawa, isipin natin si Jake. Tuwing hindi agad nag-reply si crush niya, agad siyang nagte-text ng paulit-ulit, nagtatampo at nagpapaliwanag ng sobra. Sa umpisa, naalala ng babae ang effort niya, pero sa paglipas ng panahon, nakikita niya ang pattern, predictable, needy, at over-attached. Nawawala ang thrill at excitement. Ngayon, isipin kung nag-apply si Jake ng emotional control. Kapag hindi nag-reply ang babae, nag-pause siya, hindi nag-panic, at nag-focus sa sarili niyang life. Nang mag-reply siya, simple lang ang sagot niya, composed at walang pressure. Ang epekto? Napansin ng babae ang pagbabago sa behavior niya at unti-unti bumabalik ang curiosity at respeto. Kapag consistent ang approach na ito, ang bawat interaction ay nagiging valuable. Ang babae natural na nagiging curious at mas attentive sa presence mo. Napapansin niya ang emotional stability mo at mas nagiging meaningful ang bawat sandali kasama ka. Isa pang halimbawa, sa date o simpleng conversation. Imbes na pilitin ang attention niya sa bawat joke o compliment, nagpo-focus si Jake sa natural flow ng interaction at sa sariling enjoyment niya. Resulta, mas maraming genuine smiles, mas maraming positive reactions, at mas memorable ang moments nila. Sa huli, ang desperasyon ay nagde-devalue sa perception ng babae sa'yo, at ang emotional control ay nagtatayo ng respeto, curiosity, at attachment. Sa mundo ng relasyon, ang composed, patient, at self-controlled na lalaki ay mas minamahal kaysa sa desperadong sumusunod. Number 2. Napaparamdam mo na ikaw ang mas naghahabol. Kapag masyado kang available, masyado kang mabilis mag-reply, o parang wala kang ibang ginagawa kundi siya, isang napakalakas na psychological signal ang lumalabas. Ikaw ang mas invested kaysa sa kanya. Ayon sa dynamics ng attraction, kapag ramdam ng babae na imbalance yung energy, automatic bumababa ang value mo sa mata niya. Hindi dahil masama siya. Psychology lang talaga. Ang taong alam mong hindi mawawala, hindi mo pinapahalagahan ng ganon kalalim. Ang taong tingin mong kaya mong mawala, mas pinapahalagahan mo. Kaya kapag desperado ka, nagiging one-sided ang pursuit. Hindi siya nahuhulog kasi hindi ka na challenge, hindi ka na mystery, at hindi ka na masculine. Presence na may sariling mundo. Ang resulta, hindi love, kundi convenience. At walang babaeng na-attract sa lalaking nagsisettle sa ganitong position. Number 3. Nawawala ang mystery, kaya nawawala ang attraction. Kapag desperado ka, nawawala yung natural mystery na nagbibigay ng thrill sa simula ng kahit anong connection. Instead na intriguing ka, nagiging sobrang readable ka. Parang bukas na libro na alam niya agad ang next page. Nagiging predictable lahat ng kilos mo. Alam niya kailan ka magme-message, alam niya gaano ka ka-invested, at alam niya na hindi mo siya kayang mabitawan. Kapag ganyan, nawawala yung emotional tension na nagbo-build ng genuine attraction. Ang isang lalaki na may sense of mystery ay nagiging interesting kasi hindi agad alam ng
babae kung ano ang nasa isip niya. Pero kapag desperado ka, nawawala yung balance. Lahat ng emosyon mo nakadisplay, kaya nawawala yung space para magtanong siya, mag-isip at ma-curious sa'yo. Attraction thrives sa uncertainty. Hindi sa toxic na laro, pero sa healthy na, hindi ko pa siya fully kilala kind of curiosity. Kapag masyado mong inuuna siya, masyado mong pinapakita lahat, nawawala yung natural pacing na nagbibigay ng spark. Dito na pumapasok yung problema. Kapag hindi ka mysterious, nag-iiba ang perception niya sa'yo. Hindi ka na nagiging someone to discover. Nagiging someone na available agad, someone na sure sa kanya, someone na hindi niya kailangan paghirapan. At tandaan mo, attraction dies kapag hindi na siya invested emotionally. Kaya kung gusto mong mahalin ka ng babae, dapat marunong kang magbigay ng space, mag-build ng tension, at hayaan siyang mag-invest din sa'yo. Number 4, mas nafo-focus siya sa kahinaan mo, hindi sa strength mo. Kapag desperado ka, ang una niyang napapansin ay hindi ang confidence mo, kundi ang insecurities na pilit mong tinatago. Kahit tahimik ka lang, nararamdaman ng babae kung may kulang sa loob mo, at yun ang mas nangingibabaw kaysa sa magandang intention mo. Sa halip na makita niya yung strengths mo, mas nagiging malinaw sa kanya yung emotional instability mo. Unti-unti niyang nararamdaman na hindi ka grounded, hindi ka composed, at hindi ka in control ng sarili mong feelings. Kapag naramdaman niya na nakadepende ang happiness mo sa presence niya, nagbabago ang dynamic. Hindi mo sinasadya, pero parang ginagawa mo siyang emotional lifeline mo, at yun ang pinakamabilis na nakakabawas ng attraction. Sa mata ng babae, nagiging responsibilidad ka imbes na reward. Kahit gusto ka niya initially, mapapagod siya kapag naramdaman niyang kailangan kanyang buhatin emotionally. Walang babaeng nagtatagal sa lalaking pabigat ang energy. Habang pinapakita mong kailangan mo siya para maging buo, unti-unti ring nawawala yung respeto niya. Hindi niya nakikita ang leader, protector, o solid presence na nagbibigay ng security. Nakikita niya ang lalaki na takot maiwan. At so dito mo makikita ang masakit na realidad. Kapag mas nakikita niya ang kahinaan mo kaysa sa strength mo, mas lalong hindi niya mararamdaman ang pagmamahal pabalik kasi hindi nag-grow ang attraction sa isang pusong hindi matatag sa sarili. Number 5, hindi ka reward, nagiging option ka lang. Kapag desperado ka, nawawala yung aura mo bilang isang lalaking may value. Ang babae, natural niyang na-attract sa lalaking may sariling mundo, sariling purpose, at hindi madaling madistract ng emosyon. Pero kapag pinapakita mong sobrang invested ka agad, nawawala yung sense of challenge at mystery na nagbibigay ng excitement sa kanya. Sa halip na makita kanya bilang reward na kailangan paghirapan, nagiging option ka lang na anytime pwede niyang balikan or i-ignore. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil instinctively, mas na-appreciate ng babae ang lalaking alam ang worth niya at hindi basta-basta lumuluhod sa feelings. Kapag mabilis kang magbigay ng attention, affection, and validation kahit hindi niya hinihingi, mas lalo niyang nararamdaman na hindi ka scarce. And sa psychology ng attraction, kung hindi ka scarce, hindi ka ganun ka-valuable. Kahit hindi niya sabihin, ramdam niya na parang nagpapahabol ka imbes na nagpapahabol siya. Imbes na tumaas ang respect niya, bumababa ito. Ang babae hindi na-attract sa energy na masyadong available ng walang dahilan. Ang gusto niya ay energy na pinipili siya, hindi kinakailangan siya, at doon nagiging misplaced ang perception niya tungkol sa'yo. Habang mas pinapakita mong kailangan mo siya para ma-validate ang sarili mo, mas lalo niyang nararamdaman na hindi ka reward. Kasi ang reward may standards, ang reward may boundaries. Ang reward hindi madaling makuha, pero ang desperado laging nandyan kahit hindi pinapansin. At yun ang pinaka-root kung bakit hindi ka niya mamahalin. Hindi dahil hindi ka mabait, kundi dahil hindi ka nagse-self-frame bilang lalaking may mataas na value. Ang lalaki na walang self-value sa sarili, hindi kayang magkaroon ng high value sa puso ng babae. Number 6, sinasakal mo ang freedom niya kaya lumalayo siya. Kapag desperado ang isang lalaki, hindi niya napapansin na unti-unti niyang kinakain ang personal space ng babae. Yung simpleng check-in, nagiging interrogation. Yung sweet na kumustahan, nagiging pressure. At habang mas pinipilit mong maging parte ng bawat oras niya, mas lalo siyang naghahanap ng distansya. Sa psychology ng attraction, ang babae ay naa-attract sa lalaking nagbibigay sa kanya ng freedom para ma-miss ka. Pero kapag hawak mo lagi ang atensyon niya, wala siyang oras para ma-realize ang value mo. Nawawala yung natural rhythm ng pagiging curious niya sa'yo dahil andyan ka agad bago pa siya makaramdam ng kahit ano. At minsan hindi mo sinasadya. Akala mo pagiging caring. Akala mo dapat consistent ka. Pero dahil sobrang bilis mong magbigay ng energy, nagiging overwhelming ito sa kanya.
Imbes na maramdaman niyang lalaki kang stable, nagmumukha kang frantic at takot maiwan. Kapag ramdam ng babae na hinihigpitan mo siya kahit hindi pa kayo, nag-a-activate yung instinctive resistance niya. Ayaw ng babae ng feeling na kinokontrol siya o kailangan niyang mag-report. Gusto niya yung lalaking may sariling buhay kaya nai-inspire siyang makipag-connect, hindi yung lalaking ginagawa siyang oxygen. Habang mas pinapakita mong hindi ka mapakali kapag hindi ka niya kinakausap, mas lalo niyang nararamdaman na kinakabit mo yung emotional stability mo sa presence niya. At yan ang pinakamatinding turn-off para sa kahit sinong babae. Ang lalaking hindi kayang maging okay ng mag-isa. Sa huli, hindi takot ang babae sa lalaking gusto siya. Natatakot siya sa lalaking umaasa ng sobra. Dahil kapag nawawala ang freedom niya, nawawala rin ang attraction. Ang tunay na lalaki na may emotional control, marunong magbigay ng space. Dahil alam niyang mas dun siya mamimiss at mas dun siya hahanapin. Number 7. The Calm Mind Advantage. Isa sa pinakamalakas na tool sa attraction ay ang kontrolado at kalmado mong isip. Kapag desperado ka or over-emotional, agad itong nare-reflect sa kilos at salita mo. Nakikita ng babae na kailangan mo siya at ang natural na reaksyon niya. Nawawala ang respect at interest. Kapag kalmado ka, kahit may tension o misunderstanding, nagagawa mong mag-react ng maayos. Hindi ka agad napapikon, hindi ka agad nagte-text o tumatawag ng paulit-ulit. Sa ganitong paraan, ang utak niya ay natural na nagsisimulang mag-value sa presence mo at sa emotional stability mo. Halimbawa, kapag hindi siya agad nag-reply sa message mo, imbes na mag-panic o mag-send ng multiple texts, mag-pause ka lang at mag-focus sa sarili mo. Simple lang pero powerful. Ang controlled reaction mo ay nagpapakita ng self-respect at independence. Ang psychological effect. Kapag nakikita niya na hindi ka basta-basta naapektuhan, mas nagiging curious siya at mas lumalalim ang respect niya sa'yo. Ang calm mind mo ay parang anchor sa emotional landscape niya at mas nagiging attractive ka sa natural na paraan. Sa relasyon, ang kalmadong pag-iisip ay nagiging emotional magnet. Hindi mo kailangan pilitin ang attention o love niya. Ang pagiging composed mo na lang ang nagtatrigger ng interest at subtle admiration. Sa madaling salita, ang calm mind ay nagpapalakas ng emotional control at presence mo at naglilipat ng power balance sa iyong pabor. Sa mundo ng attraction, ang kalmadong lalaki ay mas minamahal kaysa sa desperadong sumusunod. Number 8. Silent strength. Hindi kailangang magpakita ng desperation. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nawawala ang atraksyon ng babae ay kapag halata ang desperasyon mo. Kapag sobra ang pagpapakita ng neediness, otomatiko itong nagde-devalue sa perception niya sa'yo. Ang sikreto, magpakita ng silent strength. Hindi ka agresibo, pero malinaw na may kontrol ka sa sarili at sa sitwasyon. Halimbawa, isipin mo si Marco, mahilig siyang mag-text sa crush niya tuwing may problema o kahit nawala. Pag hindi agad nag-reply si crush, agad siyang nagpanik at paulit-ulit na nag-send ng message. Ang nangyari, nawala ang excitement at respeto ng babae. Halos predictable na ang behavior ni Marco, kaya wala ng curiosity at thrill. Ngayon, i-apply natin ang silent strength. Sa halip na paulit-ulit na mag-text, nag-pause si Marco ng ilang oras bago mag-reply. Hindi niya pinakita ang anxiety or frustration. Simple lang ang sagot niya, okay. Walang dagdag, walang drama, walang pressure. Ang epekto? Napansin ng babae ang shift. May nagbago sa kanya at biglang nagkaroon ng curiosity. Sa bawat interaction kapag hindi halata ang desperasyon mo, mas nagiging powerful ang presence mo. Ang utak ng babae ay natural na nagre-react sa emotional stability at self-control mo. Nagsisimula siyang maging alert, curious at emotionally engaged, kahit wala kang sinasadyang gawin maliban sa pagiging composed at consistent. Isa pang halimbawa, sa isang date, imbes na pilitin ang attention niya sa jokes or compliments, nag-focus lang si Marco sa conversation at sa sarili niyang enjoyment. Hindi niya ini-overcompensate ang behavior niya. Resulta, mas maraming smiles, mas maraming genuine reactions, at mas na-appreciate siya ng babae dahil hindi halata ang neediness. Sa huli, ang silent strength ay nagtatanggal ng desperation at nagtatayo ng respect. Hindi mo kailangan ipilit ang feelings or attention niya. Sa bawat composed na action mo, mas lalo niyang hinahanap ang presence mo at mas nagiging emotionally connected siya sa'yo. Sa mundo ng attraction, ang kalmado at confident na lalaki ay mas minamahal kaysa sa desperadong sumusunod. Number 9. The power of emotional detachment. Isa sa pinaka-epektibong paraan para maging desirable sa babae ay ang emotional detachment. Hindi ito ibig sabihin na cold ka o walang pakialam, kundi hindi ka basta-basta naaapektuhan ng kanyang moods o actions.
Kapag sobra ang pagpapakita ng attachment or dependency, nawawala ang respect at attraction. Halimbawa, isipin natin si Daniel. Palaging emotional siya tuwing nagkakaroon ng misunderstanding sa girlfriend niya. Agad siyang nagte-text ng matagal, nagpapaliwanag, o humihingi ng assurance. Sa simula, nakaka-relate ang babae, pero unti-unti, nawawala ang excitement. Halos predictable na ang emotional reactions ni Daniel, kaya nawalan ng curiosity ang babae sa kanya. Ngayon, nag-apply si Daniel ng emotional detachment. Nangyari ang misunderstanding, pero hindi siya agad nag-react. Nag-pause siya, nag-focus sa sarili niyang activities, at nag-reply lamang ng simple. Sige, maintindihan kita. Walang drama, walang guilt trip. Ang epekto? Napansin ng babae na may shift sa kanyang behavior. Hindi siya controlled ng emotions niya, at nagkaroon ng curiosity at respect. Kapag consistent ang detachment mo sa tamang paraan, mas nagiging valuable ang presence mo. Ang utak ng babae ay natural na nagre-react sa emotional stability mo. Ang bawat interaction mo ay nagiging significant at mas lumalalim ang attachment niya sa'yo dahil hindi ka basta-basta naapektuhan. Isa pang halimbawa, sa daily communication, imbes na mag-send ng long emotional messages tuwing nagkakaproblema siya, nag-focus si Daniel sa short, meaningful replies. Hindi niya pinipilit ang emotions ng babae. Nagbibigay lang siya ng space para mas maging conscious at curious ang babae sa kanya. Resulta? Mas engaged at emotionally reactive ang babae sa bawat simpleng reply niya. Sa huli, ang emotional detachment ay hindi pagiging insensitive, kundi strategic control. Sa bawat composed na action mo, mas nagiging magnetic ang presence mo. Hindi mo kailangan pilitin ang attention o feelings niya. Sa natural na paraan, mas lalo kang nai-appreciate at hinahanap. Sa mundo ng attraction, ang emotionally stable na lalaki ay mas minamahal kaysa sa desperadong sumusunod. Number 10. Ang lakas ng pasensya sa mata ng babae. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nawawala ang interest ng babae ay kapag halata ang desperasyon ng lalaki. Kapag sobra ang pangungulit or over-emotional, nakikita ng babae na dependent siya sa attention niya at unti-unti nawawala ang respeto at attraction niya. Ang sikreto para manatili ang attraction? Pasensya at hindi agarang reaksyon. Halimbawa, isipin natin si Carla. May boyfriend, siya na palaging nagte-text agad tuwing may hindi nagagawa or misunderstanding sa relasyon nila. Sa umpisa nakaka-relate si Carla at natutuwa sa attention, pero sa paglipas ng panahon, nakikita niya na predictable at needy ang boyfriend niya. Nawawala ang excitement at curiosity niya sa kanya. Ngayon, kung ang lalaki ay nag-apply ng pasensya, halimbawa, nag-pause ng ilang oras bago mag-reply at hindi agad nagpanik sa problema, nararamdaman ni Carla na composed at emotionally stable ang partner niya. Hindi siya pinipilit at hindi halata ang desperasyon. Ang epekto? Napapansin niya ang shift sa behavior at unti-unti bumabalik ang respeto at curiosity niya sa kanya. Kapag consistent ang pasensya at composed na attitude, nagiging high value ang bawat interaction. Ang utak ng babae natural na nagre-react sa emotional stability ng lalaki. Ang bawat reply o effort niya ay nagiging meaningful at mas nagiging conscious si Carla sa bawat galaw at words ng partner niya. Isa pang halimbawa, sa isang date, imbes na pilitin ang atensyon ni Carla sa sarili, nag-focus ang lalaki sa natural flow ng conversation at sa enjoyment nila magkasama. Resulta, mas maraming genuine smiles, mas maraming positive reactions, at mas nagiging memorable ang moments nila. Sa huli, ang pasensya at emotional control ay nagtatayo ng respeto at interest sa mata ng babae. Hindi kailangan pilitin ang attention o love niya. Sa bawat composed, patient, at confident na action, mas nagiging magnetic ang presence ng lalaki at mas lalong lumalalim ang attachment. Sa mundo ng relasyon, ang kalmadong, patient, at self-controlled na lalaki ay mas minamahal kaysa sa desperadong sumusunod. Number 11. Ang epekto ng over-attachment sa mata ng babae. Isa sa dahilan kung bakit nawawala ang interest ng babae ay kapag sobra ang attachment ng lalaki. Kapag halata na laging kailangan mo siya at dependent ka sa kanyang atensyon, nagiging predictable at nawawala ang excitement. Ang utak ng babae natural na nagde-devalue sa sobra at desperadong attention. Halimbawa, isipin natin si Mia, may boyfriend. Siya na palaging nagpapakita ng neediness, palaging nagte-text, nag-i-insist na magkita kahit na hindi convenient, at laging nangangailangan ng reassurance. Sa umpisa, nakaka-relate siya at naaalala ang efforts ng lalaki. Pero sa paglipas ng panahon, nakikita niya na sobrang clingy ang partner niya. Nawawala ang thrill at respeto ni Mia. Ngayon, kung ang lalaki ay nag-adjust at hindi laging nagpapakita ng over-attachment, nagiging noticeable sa babae ang difference. Halimbawa, nag-pause siya sa sobrang texting, hindi agad nagpapakita ng need for reassurance, at nagpo-focus sa sarili niyang life.
Napapansin ni Mia na hindi siya pinipilit o sinusunod at biglang bumabalik ang curiosity at respeto niya sa partner. Kapag consistent ang approach na ito, nagiging mas valuable ang bawat interaction. Ang babae natural na nagiging curious at mas attentive sa presence ng lalaki. Ang utak niya nagre-react sa self-control at independence ng partner at mas nagiging emotionally invested siya sa bawat moment kasama siya. Isa pang halimbawa, sa date o sa simpleng conversation. Imbes na lagi siyang nag-a-adjust o nagbibigay ng exaggerated effort para makuha ang atensyon ng babae, nagpo-focus siya sa authentic na interaction. Resulta, mas maraming positive reactions, mas maraming smiles, at mas na-appreciate siya ng babae dahil hindi halata ang neediness. Sa huli, ang tamang balanse ng attachment at emotional control ay nagtatayo ng respect, curiosity at attraction. Hindi mo kailangan pilitin ang babae na mahalin ka. Sa bawat composed at self-controlled na action, mas nagiging magnetic ka sa kanya at mas lumalalim ang emotional connection. Sa mundo ng relasyon, ang emotionally independent na lalaki ay mas minamahal kaysa sa desperadong sumusunod. Number 12. Ang lakas ng self-control sa mata ng babae. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nawawala ang pagmamahal ng babae ay kapag halata ang kakulangan ng self-control ng lalaki. Kapag over-emotional, madaling mapikon, o agad nagpapadala sa frustration, nakikita ng babae na hindi ka stable, at unti-unti nawawala ang respect at attraction niya. Halimbawa, isipin natin si Leah. May boyfriend siya na palaging nagre-react sa maliit na bagay, nagte-text ng paulit-ulit kapag hindi siya agad nag-reply, at madaling ma-stress sa simpleng misunderstanding. Sa umpisa, naaalala niya ang effort ng partner, pero sa paglipas ng panahon, napapansin niya na hindi composed ang lalaki at nawawala ang spark at excitement sa relasyon. Ngayon, kung ang lalaki ay nag-apply ng self-control, nagbabago ang dynamics. Kapag may misunderstanding o conflict, nag-pause siya bago mag-react, nag-focus sa solusyon, at hindi agad nagpapadala sa emosyon. Ang epekto? Napapansin ni Leah ang difference. May emotional stability at composed presence ang partner niya, at unti-unti bumabalik ang respect at curiosity niya. Kapag consistent ang self-control, nagiging mas valuable ang bawat interaction. Ang babae natural na nagiging curious at mas attentive sa galaw at words ng lalaki. Ang composed behavior mo ay nagtatak sa memorya niya at nagpapataas ng emotional engagement sa relasyon. Isa pang halimbawa, sa simpleng daily interaction, imbis na mag-react agad sa bawat minor irritation or disagreement, nagpo-focus ang lalaki sa calm at positive response. Resulta? Mas maraming positive reactions mula sa babae, mas maraming smiles, at mas na-appreciate ang effort at presence niya dahil hindi halata ang desperasyon o impatience. Sa huli, ang self-control ay nagtatayo ng respeto, trust, at emotional attachment sa mata ng babae. Hindi mo kailangan pilitin ang love or attention niya. Sa bawat composed at controlled na action mo, mas nagiging magnetic ka sa kanya at mas lumalalim ang connection. Sa mundo ng relasyon, ang emotionally stable at self-controlled na lalaki ay mas minamahal kaysa sa desperadong sumusunod. Tandaan, ang tunay na power sa relasyon hindi nasusukat sa pangungulit o sobrang effort, kundi sa kakayahan mong kontrolin ang sarili mo, maging composed sa lahat ng sitwasyon, at hindi agad nagpapadala sa emosyon. Yung mga techniques na ito ay nagtatakda ng balance sa relasyon at nagpo-promote ng genuine respect at attachment. Kung natutunan mo kahit isa sa mga tips na ito, i-apply mo ng responsable. Ang goal ay mas lalo kanyang pahalagahan, mas lalong curious siya sa presence mo, at mas lalong emotionally invested, hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil natural ang epekto ng self-control at patience mo. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang iba pang dark psychology secrets at relational strategies na makakatulong hindi lang sa pag-attract kundi sa pag-maintain ng attention at respect sa long term. Kaya siguraduhin subscribe, i-like, at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang bawat insight na makakapagpalakas sa relational intelligence mo. Tandaan, sa mundo ng relasyon at attraction, iyang kaalaman ay kapangyarihan at ang emotional control at subtlety ang tunay na lihim para mahalin at respetuhin ka ng babae. Huwag kalimutan, ang bawat compose at patient na action mo ay nagtatak sa memorya niya at nagpapalakas ng emotional bond. Sa ganitong paraan, hindi ka lang minamahal, kundi mas pinapahalagahan at hinahanap ka sa natural at tunay na paraan.